Hello guys, good PM. So local races na naman ang pag-uusapan natin. So sino-sino ba ang mga nanalo sa lokal na posisyon lalo na sa pagka-mayor sa inyong bayan o syudad sa Pilipinas. So merong nanalo na nananatili pa sa pwesto, merong mga surprises, upsets, at lalo na yung mga controversial na pangalan o mga pwedeng sabing sikat o controversial na pangalan na nanalo sa pagka-mayor dyan sa kanilang bayan. So, umpisahan na natin. So, by the way, nakalimutan ko kanina sila pag-usapan yung gubernatorial race sa Catanduanes at sa Negros Oriental. So, dalawang probinsya na masasabi natin medyo mainit ang politika sa nasabing mga probinsya na ito. So, unahin natin yung Negros Oriental kung saan nanalo itong si Chaco Sagarbarria. Siya yung incumbent governor ngayon ng Negros Oriental after hindi si Digamo pagkatapos kay Digamo. So meron pang isa na pumalit kay Digamo. 'Di ba napas lang si pinatay si Digamo. So merong pumalit sa kanya sa kanyang posisyon. Ito si Guido Reyes. So ilang buwan lang, mga 3 buwan lang siya sa pwesto at namatay itong si Guido Reyes. Kaya itong si Chaco Sagarbarria ang naging gobernador ng probinsya ng Negros Oriental at still ay na-elect siya as governor sa kanyang first 3 years niya sa pagka-gobernador. So nanalo siya with 354,240 votes itong si Sagarbarria. So tinalo niya yung parang dati niyang kalyado na si Henry Teves. So yung Teves talagang nasira, no? Dahil dito sa nangyari kay dating governor Roel De Gamo. So itong si Henry Teves nakakuha lang ng 245,985 votes. So itong si Henry Teves nanalo ito noong 2022 pero dahil sa mga nagdouble yung pangalan ni Degamo. So doon ay desisyon ng COMELEC ay panalo itong si Roel Degamo sa pagka-gobernador ng Negros Oriental. Kaso itong si Degamo ay pinatay at ito ay pinalit siya ni Reyes. Then namatay din si Reyes dahil sa sakit. Ang pumalit itong si Sagarbarria. So yan yung storya dyan sa Negros Oriental. Sa pagka-vice gobernador, nanalo si Mayor Fritz Diaz. Si Fritz Diaz merong 273,243 votes. Tinalo niya si Vice Governor ata ito si Jake Reyes with yung incumbent Vice Governor Jake Reyes 190,957 votes. 190,957 votes. At Attorney Erwin Vergara na may 113,916 votes. Then panalo naman sa 2nd District si Maisa Sagarbarria got 152,877 votes. So 152,877 votes. Tinalo niya ang mayor ng Dumaguete na si Ipe Remolyo kasi tumakbo siyang representative sa 2nd District, got 100,683 votes. So ang Sagarbarria nakuha nilang governor, vice, yung congressman sa 2nd District still sa kanila pa rin, at yung mayorship dyan sa Dumaguete City.
Then sa 3rd District, sa pagka-kongresista, so tinapos ni Mayor Janice Degamo ang paghahari ng Teves sa 3rd District. So tinambakan ni Mayor Janice Degamo ang kalaban niyang si Janice din yung pangalan Janice Teves. So Janice Teves. So si Degamo nakakuha ng 125,738. Tapos itong si Janice Teves got 61,923 at si Reynaldo Lopez got 25,310. Sunod naman sa probinsya ng Catanduanes sa Bicol Region kung saan ay may upset dito sa probinsya ng Catanduanes kung saan ang dating State University President na si Patrick Alain Azanza, independent candidate, ay tinalo itong si Boste Kuwa. Alam natin yung mga Kuwa ay control nila yung Catanduanes. So medyo dikit yung lamang. Si Azanza nakakuha ng 74,553 votes, habang itong si Kuwa got 74,433 votes. So may get 120 ang lamang ni Azanza laban kay Kuwa. So medyo dikit yung laban sa pagka-governor sa Catanduanes. So 97.81% of election returns. So mukhang itong si Azanza ang nanalo. So ewan ko kung naproklama ba siya. So mukhang naproklama na itong si Azanza. Then so punta na tayo sa mayoral race, no? Sa probinsya ng Cagayan, sa bayan ng Rizal, kung saan ay na-elect ang pinakabatang mayor siguro sa kasaysayan ng Pilipinas. 21 years old itong si Jamila Ruma. Tama ba ang pangalan niya? Jamila Ruma. Estudyante pa ito, nag-aaral sa De La Salle. So itong si Jamila ay yung kanyang ama na si Joel Ruma ay pinatay habang nagkakampanya sila dyan sa bayan ng Rizal. So si Jamila nakakuha ng 6,298 votes. Pangalawa, tinalo niya yung Ralph Mamawag with 4,146 votes. So siya ang magiging mayor, youngest mayor elected sa bayan ng Rizal, Cagayan. So congratulations kay Jamila Ruma, bagong mayor ng bayan ng Rizal. Tapos punta naman tayo dyan sa Bamban. So sa Tarlac, kung saan itong si Joey Salting ang nanalo bilang mayor ng bayan ng Bamban sa Tarlac, kung saan papalitan niya itong si Alice Go na nakakulong ata si Alice Go, no? So itong si Joey Salting ang noong 2022 runner-up siya laban kay Alice Go. So ngayon si Salting sa 2025 ay big winner dito sa kanyang bayan. Tinambakan niya yung kanyang kalaban na si John Feliciano. Si Salting nakakuha ng 23,033 votes, habang si John Feliciano got 10,708 votes, habang itong si Antay-Pogo na si Erdi Timbang got 3,541 votes. At meron pang dalawang kalaban. So 5 ang naglalaban dyan sa pagka-mayor ng bayan ng Bamban sa Tarlac. Then sa pagka-vice mayor, so still itong si Ding Anunacion nakakuha ng 16,842. So dikit ang laban nila laban kay Jaji Sales, got 16,496 votes. So yan yung sa bayan ng Bamban. So sa
sa San Manuel Tarlac. So congratulations dito kay Mayora Doña Tesoro. So si Mayor Doña pala may kalaban pala, no? Diyan sa bayan niya sa San Manuel sa Tarlac. So hawak ng Tesoro ang bayan ng San Manuel. So si Mayor Doña nakakuha ng 11,103 votes habang yung kanyang kalaban merong 4,021 votes. So congratulations kay Mayora Doña Tesoro. Napakagandang mayor, guys. Kung makakita ka diyan sa Facebook, no? Ayan. So follower ako ni Mayor Doña. Then sa bayan ng Porac, another controversial itong si Jean Capil. So na-dismiss ito ng ombudsman, itong si Jean Capil ay still nanalo pa rin ang mayor ng Porac, Pampanga. So tumatakbo siyang independent, nakakuha siya ng 39,939 laban sa kanyang kalaban na si Michael Tapang, ng Kambilan. So yung Kambilan, ito yung local party ng Pineda. So ito yata yung pambato ng Pineda. So natalo siya with 23,063 votes. At isa pa itong si Attorney Charlie Santos got 3,744 votes. Then sa Suwal, Pangasinan, so another controversial na mayor, itong si Dong Kalugay. Sabi na link kay Miss Alice Go, itong si Dong Kalugay. So ay still mayor pa rin ng bayan ng Suwal. Nakakuha siya ng 16,163 votes. Tinalo niya si Arthur Jr. Celeste got 12,188 votes. Then sa bayan ng San Fernando sa Romblon, kung saan may bagong mayor sila, at itong si Nanding Marin. Nanding Marin isang activist at siya ay lumalaban laban dito sa mga mining trucks na nakatayo dyan sa kanyang bayan. So mukhang sinusuportahan siya ng mga yung mga activist, yung mga environmental groups. So medyo nanalo itong si Nanding Marin, got 2,070 votes laban sa kanyang kalaban. So parang incumbent mayor yung kalaban niya, itong si Salim Tansinko, got 1,648 votes. So sa Romblon, panalo rin yung dahil sinuporta ng mga environmental groups itong si bagong governor na si Mayor siya ng bayan yata ng Kodjongan na si Mayor Trina Permalo-Pabic. So siya yung bagong governor dyan sa Romblon. So yan, sana marami pang mga katulad niya na medyo bago, no? Bagong fresh face at hindi galing sa mga political dynasty. So yan. So talagang may pag-asa pang Pilipinas. So dito naman sa Puerto Princesa, so still si Lucero Byron pa rin ang mayor dyan sa Puerto Princesa. So dikit ang laban nila, laban kay Nancy Socrates. So may 1,000 may 1,233 ang lamang ni Lucero Byron laban kay Nancy Socrates. So si Lucero Byron got 72,374. Then si Nancy Socrates got 71,041 votes. Yan sa Puerto Princesa ng Palawan. Then punta naman tayo sa Visayas, sa Inabanga, Bohol. Kung saan itong Humamoy, yung pamilyang Humamoy ang naghahawak dyan sa bayan ng Inabanga. So ngayong election 2025 ay na-wipe out sila. So natapos yung paghahari nila sa bayan ng Inabanga dahil itong si Dexler Angla ay nakakuha ng 16,958 votes. Si Akla, tinalo niya si John Humamoy with 12,959 votes. So panalo din yung kanyang mga vice mayor at mga konsihal sa ilalim ng lakas CMD. So totoo pala
yung nabasa ko na yung mga pambato ni Vice President Sara Duterte dyan sa Bohol ay natalo. Halos lahat natalo, guys. So, isa pang natalo rito ang mukhang itong si Humamoy sinuportahan din ni VP Sara. So siguro doon lahat natalo. Tinalo ng mga kandidato na pabor sa administration. So dito naman sa isa pang bayan, yung Valencia, Bohol, kung saan na-upset, no? Mukhang upset or ano ba. So si Neil Balite got 11,973 votes. Tinalo niya si Kat Lim with 4,720 votes. Then, itong pinag-uusapan ngayon, yung Albuera sa Leyte, kung saan itong si Kerwin Espinosa, isang self-confessed drug lord. So, inamin niya na involved siya sa mga drugs, no? At yun, so controversial na pangalan itong si Kerwin Espinosa. So, still, panalo pa rin itong si Kerwin, got 14,919 votes. Halos tinambakan niya yung mga kalaban niya. Dalawa kasi yung kalaban niya dyan sa Albuera. So, tinalo niya si Vince Rama, got 9,744 votes. At yung incumbent na si Sixto de la Victoria got 3,842 votes. So, yan sa bayan ng Albuera sa Leyte. So, binoto ng mga tao itong si Kerwin Espinosa. So, siguro, bakit kaya, no? Binoto nila, ginusto ng mga taga-Albuera itong si Kerwin Espinosa. So, siguro, binoto nila yan. So, respetuhin na lang natin. So, yan sa Albuera. So, siguro, nakakatulong siguro yung mga Espinosa dyan sa Albuera. Yun yata, kaya binoto nila itong si Mr. Kerwin. At panalo din yung panalo din lahat ng konsehal niya, pati Vice Mayor na Espinosa panalo din. Then, punta naman tayo sa Mindanao, kung saan itong habang yung kanyang dinala dyan sa Bohol natalo, pero dito dyan sa Zamboanga City ay panalo naman yung mga dinala ni Vice President Sara Duterte. So itong si sa pagka-mayor, itong si Kimmer Adam Olaso, incumbent representative, ay nanalo sa pagka-mayor sa Zamboanga City. So tinalo niya itong si Majority Floor Leader Manix Dalipe. So another Marcos ally na natalo, no? Ngayong election 2025. So dalawang Dalipe ang natalo diyan sa Zamboanga City. So itong si Kimmer Olaso got 167,804 votes. Halos mga 26,000 ang lamang 46,000 ang lamang niya kontra kay Manix Dalipe. Got 121,143 votes. Meron pang isang third candidate na si Sir Pete Natividad, got 61,711. Then your Iba, 1,531, and Orlando Negrete, 1,309. Sa pagka-Vice Mayor, si nanalo si dating Mayor Beng Climaco. So balik City Hall si Beng Climaco as pagka-Vice Mayor ng Zamboanga City, got 214,202 votes. 214,282 votes. Tinalo niya, halos tambak, no? Tinambakan niya yung kalaban niya na si Vino Gingona, got 118,874 votes, at si Sophia Tao got 7,800 votes. So sa first district ng first congressional district ng Zamboanga, so itong si Kat Chua, parang ano ito,
businesswoman, at merong sponsor, no, diyan sa MPBL, yung kanyang team na Zamboanga Sikat. So yan, si Kat Sikat nakakuha ng 54,258, halos dikit sila ni incumbent Vice Mayor Pimpin Pareha, got 53,086 votes. Tapos ito namang si Kaiser Adan Olaso, so kapatid ata to ni Kimer Olaso, got 46,432 votes. At Hal Abdul Halim got 3,127 votes. Sa second district, so si Cap Jerry Totong Perez got 98,946. John Dalipe, ang incumbent mayor, tinalo ni Perez, got 65,936. Michelle Natividad, 15,450. Darlene Sally got 1,560. And Under Ismael got 1,444. So, yan yung local race dyan sa Zamboanga. At dalawang Dalipe ang natalo dyan sa Zamboanga City. So, another loss, no, dito sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. So, dito naman sa City of Dapitan, kung saan kung sa Bisaya pa ng hurot ubos ang mga halosos diyan sa Zamboanga del Norte. Lalo na diyan sa Dapitan na itong si Belen Uy ay nanalo diyan sa Zamboanga del Norte. Itong mga political family din ito, no? Political dynasty din diyan sa Zamboanga del Norte, kagaya din ng halosos. So sila talaga ang naglalaban diyan sa probinsya na yan. So itong si Belen Uy got 34,879 votes. Itong si Maita Halosos got 31,509 votes. Halos yung mga sa Vice Mayor at lahat ng konsehal nakuha ni Belen Uy ng Lakas CMD dyan sa City of Dapitan, sa Dapitan City, kung saan nakatira dyan noon si Dr. Jose Rizal. So, punta naman tayo sa Iligan City, kung saan itong si Frederick Xiao got 73,528. Roy Ga got 67,243. Franklin Quijano, 10,318. At Cargador General Anduyan got 4,105. Then sa City of Tagum, sa Tagum City, Davao del Norte, kung saan tinambakan ni Ray Uy, incumbent mayor, tinambakan ni Ray Uy itong si Alan Relion na dating mayor ng Tagum City. So itong si Ray Uy panalo muli sa Tagum, got 91,052 votes, habang itong si Relion na Duterte candidate ay got 50,248 votes. Then sa Island Garden City of Samal, so may bagong mayor, itong si Toto Reyes, got 35,758. Laban dito kay Tino Del Rosario, got 27,328 votes. Helen Perez at Arman Sanyano. Si Helen Perez got 5,723 at Sanyano got 3,544. So yan yung laban dyan sa Samal Island. Then sa General Santos City, kung saan panalo pa rin itong si Lorelai Pacquiao. Itong si Pacquiao got 147,992 votes. Tinalo niya si Nanay Lita Nunez, got 117,844 votes. Tapos panalo rin yung anak ni Manny Pacquiao na si Michael Pacquiao, 7th place, no?
dyan sa City Council ng General Santos City. At dito naman sa City of Cotabato, sa Cotabato City, ay ito si Bus Matabalaw ng UBJP. Yung United Bangsamoro Justice Party ay nanalo with 41,926 at over Butch Abu ng Lakas CMD 27,512, Francis Sinchang Gianni 12,091 at Hayla Dilanggalin 118 votes. So yan yung mga laban dyan sa local race pagdating sa mayor. So guys, so susunod na video natin, pag-usapan natin yung party list at yung mga artistang natalo this 2025 kakatapos na 2025 midterm election. So maraming salamat at don't forget to subscribe. Kita-kits tayo sa next video. Bye-bye.